Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po muli rito sa ating YouTube channel. Pag-usapan ho natin itong si Boy Tapang. Oh, sino ba ito si Boy Tapang? Oh, ito ho yung nangako, nasabi pag nakita niya raw itong si General or General Torre, director ng CIDG, sasampalin niya raw sa personal. Ba? Ha? Pero nung nagtagal ho ang PNP sa pangunguna ni General Torre sa kay OJC, nagtagal dahil may hinuhuling merong hinahanap po, arestuhin si Kibuloy. Hindi man lang ho nagpakita kahit isang kuko ni Mayor Baste, hindi ho nagpakita diya sa kay OJC compound para kumustahin man lang yung mga katabi, paligid ng KOJC compound ng mga negosyo, kung kumusta kayo, naapektuhan ba kayo sa mga ganitong operation? Wala. Nagkaroon ho ng hearing diyan sa Davao, ginanap, ang Senate hearing, diyan ginanap, about ho sa issue na kung bakit lumusob. Nagkaroon ba ng persahan paglusob ng PNP diyan sa KOJC? Nando dun ho si Baste Duterte. Ando din ho si General Torre. Ayun, wala namang ginawa si Baste. Mukha lang tanga. Oh, ito ngayon mga kababayan, alam nyo naman kasi mga kababayan, itong undiscarded kasi ng mga kampo ng mga DD-shit, puro paawa, epic Oh, mag-a-upload ng mga dating video ni Digong, tapos lalagyan ng background song na malungkot. Nagrally sila nung nakaraan sa Liwasang Bonifacio. Ang tugtog, ganito. Ano ba tugtog nun? Yung... may pinatutugtog silang malungkot Doon sa Liwasang Bonifacio, iyakan sila. Sisindi silang kandila, Talagang kinukuha nila yung loob ng mga taga-suporta ni Digong na maawa. Siyempre, pag naawa, magagalit sa Administrasyong Marcos, kay Pangulong Bongbong Marcos, tapos may isipan mag-rally na mag-rally. Sus Mariose. Pati nga yung kaibigan ni Digong, yung kasama niyang dati niyang secretary, si Salvador Meldadea ba yun? Doon sa ICC court sa The Hague, Netherlands. Kausap, siguro napanood yun na yung video na yan, sabi nung Secretary Salvador, sabi nung taga-ICC court, wala raw Rodrigo Roa Duterte na nakadetain doon. O kaya kinidnap daw si Digong, kaya kinidnap. Sabi nung reporter, hindi yan totoo, sir. Kasi kami kanina nandoon. Biglang inawat ni Salvador yung reporter. Hindi, wag kang basta, yaan mo na akong bahala. Parang. So, ibig sabihin, pinaparating talaga nila sa mga kababayan ho nating mga DD-shit dito sa Pilipinas na ganito, ganyan si Digong, kawawa, ganyan, according pa kay Bongo, hindi raw pinaiinom yung gamot, tapos biglang duduktungan. Hindi raw alam kung totoong gamot yung pinaiinom kay Digong ng nurse. Ang gulo, no? Para bang gusto pa sabihin nila, lason. Talagang pinaiinit nila, pinasisiklab nila ang damdamin ng mga kababayan ho nating mga sumusuporta kay Digong, mga DD-shit. Para mag-rally, lumabas, magalit. Makakuha ng simpatya, magalit kay Pangulong Bongbong sa Administrasyong Marcos. Ngayon, mukhang may iniimbento ito si Baste Duterte at si BP Inday Sara Duterte, mahilig sila. Di ba ganun ang mga ginagawa ng mga DD-shit ngayon? May mga video, pinalalabas, ina-upload. Lalagyan ng mga malulungkot na kanta. Pati nga doon sa Liwasang Bonifacio. Nagtataasan sila ng kamay. Ang tugtog, ganito. Ano ba yun? You raise me up so I can stand the mouth. Putik talaga mga huling-huli nyo katangahan ng ibang kababayan natin, Siyempre, yung iba naman dyan, maramdami, malungkutin. Uy, Tatay Digong! Uy, grabe ka, PBBM! You raise me up so I can stand the mountain.
Maganda magpalabas ng video habang minumura ni Digong yung Diyos. Ganun ang tugtog, no? Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Hihihihi. Ito. Ito si Baste at si Vice Mayor Sara Duterte alias Pusit alias Siminit. Mukhang nagpapakalat ng fake news. Mukhang nagpapakuha ng simpatya sa taong bayan. Bakit? Pakinggan nyo. Napasugod kagabi si Davao City Mayor Baste Duterte nang mabalitaan namanong i-raid ang bahay ng kanilang tatay Digong. Eksklusibo namang nakapanayam ng News 5 ang bunsong anak ng dating Pangulo. Oo, yung bahay. Anong bahay ni Digong? Balita ko marami raw bahay dyan eh. Si Digong sa Davao. Kaso, lagi lang ang pinakikita yung lumang bahay na kulay asul. The legendary of House of Rodrigo Roa Duterte. Yung kulay blue, yung medyo luma. Yung parang doon yata sila lumaki magkakapatid. Yung lagi ho ang pinakikita. Pag magbe-birthday, doon nagbublo ng candle na nakapatong sa kaning totong. Pipicture ni Bongo. Sabi ni Bongo. Pagka-picture niya, ipopost niya sa FB niya, kakaption niya. Ito po si Tatay Digong, nag-birthday, ang cake, tutong lang. Ganyan lang po mag-birthday si Tatay Digong, simpleng-simple. Tapos, siyempre, mababasa mo doon sa mga comment section ng post ni Bongo, grabe si Tatay Digong, napakasimpleng tao lang talaga, walang pera, mahirap. Duterte! 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 Di ba? Tapos mayroong kumalat na picture, sa mesa niya, may kanin tutong, may kandila, nagbublo siya ng candle, birthday niya, yung pala sa gilid, may catering, may lechon pa. Kasi nga ganyan ang style nila. Kinakailangan lagi silang bida, laging gusto nila ipakita sa taong bayan, simple lang sila, makamasa, walang pera, mahirap. Siguro sabi ni Bongo, Tatay Digong, magbe-birthday ka, saan tayo? Doon muna tayo, Bongo, sa lumang bahay, mag-blow candle muna tayo, i-post mo muna. After nun, doon tayo sa mansyon. Liwanagin nyo, saan ba re-rate? Saan bang bahay re-rate? Maraming bahay daw yan sa Davao eh. Saan ba? Pangulo na balak daw sumunod sa The Netherlands. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril? Jiggy, nandito tayo ngayon sa labas ng bahay ng pamilya Duterte sa Davao City. Napasugod dito kahapon ang mga miyembro ng media at ilang taga-suporta dahil sa impormasyong sasalakayin umano ng mga pulis ang bahay ng dating Pangulo. Wow! Pasado alas 10 kagabi dumating si Davao City Mayor Baste Duterte sa bahay ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Nakatanggap daw kasi sila ng impormasyon na i-raid ng mga pulis ang bahay ng kanyang ama. Galing pang Maynila si Mayor Baste na nagasikaso ron. Teka. Pwede magtanong. Baka joke lang yan, ha? Kasi mahilig kayo sa joke, di ba? ng papeles papuntang Netherlands para mabisita roon si Duterte. Pero napabalik daw siya ng Davao City dahil sa natanggap niyang impormasyon. Walay kaso na yun sa tinuod lang. So sila, gusto sila mo tanaw na ang problema diha, wa ko'y salig sa liderato na to karon. Mariin naman pinabulaanan ng Davao City Police na may mangre-raid sa bahay ni Duterte. Magpaalam sila sa akin, kundi huhulihin ko sila. Huwag silang magre-raid dito sa Davao na hindi ko alam. Eksklusibo ko ring nakausap ang isa pang anak ni Duterte na si Kitty. Tumanggi siyang idetalye kung nasaan siya. Pero nagpasalamat si Kitty sa mga sumuporta sa kanila. Paalala niya. Pagbantay lang yun. Wala na, according to sa police, wala naman daw ganon. Sabi pa, hulihin daw kung sino mangre-raid. Magsasalita ba ng gano'n yung pulis dyan sa Davao kung meron? Siyempre, matitimbrehan yan. Ibig sabihin, nag-iimbento lang to si Baste. Kuha simpatya na naman sa taong bayan. Mukhang nag-usap na nga yung dalawa eh. Oo, mukhang nag-usap na nga eh. Pakinggan nyo to. Mukhang nag-usap na nga eh. Oo. Pakinggan nyo to ha.
Wait lang ho Mukhang nag-usap na. Kasi according dito kay ayan, pakinggan nyo. I was not allowed inside his detention area. We met in the visiting area, visitors area. And the demeanor was he looked well rested. I asked him that. I said, "You look well rested," and then he said that, "Well, I don't do anything here except sleep and watch TV because he has access to a TV." And then I asked him about the food because I know his preferences for food. And then he said, "Yes, well, that's my only complaint is that I really, really miss Filipino food." May specific ba? Kuan man gud na sa Bisaya baka na malamang nag-usap nag-usap na tong magkapatid na to about dun sa search warrant ko, no. Alam mo, VP Inday Sara Duterte, ay kumusta na ba yung maganda ba yung nanood ka rin ng concert nung nanood ka rin ng concert sino ba yun? May yung nakaraang bagyo. Sipin mo, no, mga kababayan, bumabagyo no. Sinasalanta ng bagyo ang Metro Manila. Nagawa niyang iwanan ang mamamayang Pilipino. Buti nga meron pang mga sumusuporta sa iyo diyan, may sumasalubong pa sa iyo. Samantalang dati alam mo yun, although sabi niya matagal niya na raw napaalam yun kay Pangulong Bongbong Marcos, pinayagan siya. Pero may kapangyarihan ka pa rin, kaya mong desisyonan na wag nang ituloy yun. Dahil isipin mo, sinasalanta tayo ng ulan, bagyo nung panahon na yun. Na kaya mong iwanan, umalis. Alam mo yun, yung tipong umaakit ka sa hagdanan ng eroplano, na kaya mong di lumingon na, iwanan ko ba itong mga kababayan ko sa ganitong oras panahon na binabaha ang Pilipinas ng binabaha, sinasalanta ng bagyo. Kaya kayang iwanan to? Hindi mo lang nagawa yun. Nanood daw ito ng concert ng Taylor Swift sa Germany. Pinagpalit ang mga kababayan niya sa concert. Tapos ngayon kukuha-kuha kayo ng simpatya sa mamamayang Pilipino. Samantalang dati pinagpalit mo sa concert. Ay nako. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod, Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.